Nakatuon ang paningin ni Melissa sa dalawang pares ng sapatos na magkatabi sa may pintuan ng kanilang maliit na bahay. Ang nasa kaliwa ay isang pares ng mamahaling Italian leather shoes, makintab walang bahid ng dumi at sumisigaw ng karangyaan. Pag-aari ito ni Richard ang bisita nilang kanina pa nagyayabang sa sala. Sa tabi nito ay ang sapatos ng asawa niyang si Edwin, isang lumang work boots na pudpod na ang takong may mga galos sa gilid at halatang ilang taon na ang itinatagal. Ang kaibahan ng dalawang pares ng sapatos na yon ay parang isang sampal sa mukha ni Melissa. Ramdam niya ang init na gumagapang sa kanyang leeg, isang pamilyar na pakiramdam ng kahihiyan na dulot ng matinding pagkukumpara. Sa loob ng sala, ang tawanan ng kanilang mga bisita ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Naroon ang kanyang inang si Gloria, nakaupo sa gitna ng sofa na parang reyna habang masiglang nakikipagkwentuhan kay Richard. Nagsalita si Gloria ng malakas sapat para marinig ng lahat, lalo na ni Melissa na nasa kusina. Sinabi ng matanda na napakaswerte raw ng mapapangasawa ni Richard dahil bukod sa gwapo ay napakagalante pa. Napahigpit ang hawak ni Melissa sa basang-basahan na hawak niya. Alam niyang parinig iyon. Alam niyang ang bawat papuri kay Richard ay isang insulto para kay Edwin. Sa sulok ng silid tahimik na nagliligpit ng mga pinagkainan si Edwin, nakasuot lang ito ng simpleng itim na t-shirt at kupas na maong. Walang kibo, walang angal. Yumuko ito para pulutin ang mga natapong money sa sahig na ikinalat ng mga bisita. Lumapit si Richard kay Edwin, hawak ang isang baso ng mamahaling alak na siya mismo ang nagdala. Tinapik niya ang balikat ni Edwin nang may halong pangungutya. Tinanong niya kung kailangan ba ni Edwin ng tulong sa paglilinis, pero ang tono ng boses ni Richard ay nagpapahiwatig na ang gawaing iyon ay bagay lang talaga sa kanya. Hindi sumagot si Edwin. Tumangulang siya ng bahagya at ipinagpatuloy ang pagpupunas ng mesa. Ang katahimikan ni Edwin ay lalong nagpainit ng ulo ni Melissa. Gusto niyang sumagot ang asawa. Gusto niyang ipagtanggol nito ang sarili. Pero gaya ng dati, tinanggap lang ni Edwin ang pangmamaliit ng walang imik. Hindi na nakatiis si Melissa. Mabilis siyang lumapit sa kinaroroonan ng dalawang lalaki. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay mabigat at puno ng galit. Hinablot niya ang basahan mula sa kamay ni Edwin. Nagulat ang mga bisita. Tumahimik ang buong sala. Maging si Gloria ay napatigil sa pagnguya. Buong lakas na ibinalibag ni Melissa ang basahan sa sahig. Lumikha ito ng isang mapurol na lagapak na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Tumingin si Edwin sa kanya, ang mga mata nito ay kalmado pa rin na tila ba hindi natitinag sa pagsabog ng damdamin ng asawa. Ang kahinahunan na yon ang lalong nagpaalab sa galit ni Melissa. Para sa kanya ang katahimikan ay senyales ng kahinaan. Ang pagiging kalmado ay senyales ng kawalan ng ambisyon. Nagsalita si Melissa at ang bawat salita ay may diin at puot. Sinabi niya na pagod na siya. Pagod na siyang magkunwari na okay lang ang lahat habang ang ibang tao ay umaasenso at sila ay napag-iiwanan. Sumingit si Gloria mula sa sofa. Sa halip na awatin ng anak, lalo pa itong naggatong. Sinabi ng ina na tama lang na magising na si Melissa sa katotohanan. Sinabi pa nito na kung nakinig lang sana si Melissa noon, hindi sana ito namumulot ng mga mumu ngayon. Yumuko si Edwin para pulutin ang basahan na itinapon ng asawa. Ang kilos niya ay dahan-dahan at marangal na, para bang hindi basura ang kanyang pinupulot, kundi isang mahalagang bagay. Tumayo siya at tiningnan si Melissa ng diretso sa mata. Walang galit kundi lungkot. Sinubukan ni Edwin na pakalmahin ang asawa. Sinabi niya na hindi ito ang tamang lugar para mag-usap. Maraming nakatingin. Pero huli na. Ang kahihiyan ni Melissa ay naging apoy na tumupok sa kanyang katwiran. Lumingon siya sa mga kapitbahay na nasa labas ng bintana na nagkukunwaring hindi nakikinig, pero halatang nakaabang sa bawat sigaw. Tumawa ng mapakla si Richard sa gilid at inubos ang laman ng kanyang baso.
Ang tunog ng paglapag ng baso sa mesa ay tila hudyat ng pagtatapos ng respeto ni Melissa sa kanyang asawa. Biglang umilaw ang cellphone ni Edwin na nakapatong sa side table. Isang maikling vibration ang yumanig sa ibabaw ng kahoy na mesa. Sumilip si Melissa sa screen. Nakita niya ang pangalang Zane at isang mensahe na nagsasabing kailangan na nilang umalis agad. Para kay Melissa, isa na naman itong dahilan. Inisip niya na baka tinatawagan na naman si Edwin ng mga pinagkakautangan o baka isa na naman itong misteryosong trabaho na maliit lang ang kita. Hindi niya alam na ang mensaheng iyon ay tungkol sa isang desisyon na magpapabago sa takbo ng ekonomiya ng buong bansa. Inagaw ni Melissa ang cellphone at inihagis ito pabalik kay Edwin. Muntik na itong hindi masalo ng asawa. Nagbitiw si Melissa ng huling babala bago tumalikod at pumasok sa kwarto kasunod ang kanyang ina na nakangisi ng tagumpay. Sinabi niya na ayusin ni Edwin ang mga gamit nito dahil bukas ayaw na niyang makita ang pagmumukha ng isang talunan sa pamamahay na yon. Naiwan si Edwin na nakatayo sa gitna ng sala, hawak ang basahan sa isang kamay at ang cellphone sa kabila. Ang mga bisita ay isa-isang nagpaalam nang mabilis umiiwas sa tingin niya na parang nakakahawa ang kanyang kamalasan. Si Richard na lang ang natira sandali. Tinapik muli nito si Edwin sa balikat at nagbigay ng isang payo na puno ng lason. Sinabi niya na minsan, kailangan tanggapin ng lalaki kung hanggang saan lang talaga siya. Nang makaalis na ang lahat, tiningnan ni Edwin ang mensahe sa kanyang telepono. Binasa niya ang buong detalye ng ulat ni Zane. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng lungkot, ay napalitan ng isang matalim at seryosong tingin. Ang lalaking tinawag nilang walang kwenta ay siya palang nagmamay-ari ng lupaing kinatitirikan ng subdivision na ito. Huminga ng malalim si Edwin. Kung gusto nila ng palabas, ibibigay niya ito bukas. Pero hindi sa paraang inaasahan nila. Mataas na ang araw at ang init ay tila tumatagos sa semento nang bumukas ng pabigla ang pinto sa harap ng bahay ni Melissa at Edwin. Ang katahimikan ng tanghali sa subdivision ay nabasag ng isang mabigat na lagapak. Isang lumang maleta ang lumipad mula sa pintuan at bumagsak ng marahas sa gitna ng driveway. Sa lakas ng pagbagsak, bumukas ang sira na nitong zipper at sumambulat ang mga nilalaman nito sa semento. Ang mga damit ni Edwin, mga kupas na t-shirt, ilang pares ng maong at mga lumang uniforme ay nagkalat na parang basahan sa mainit na semento. Hindi nagtagal ang tahimik na kalsada ay nabuhay. Ang mga kurtina sa mga bintana ng mga kapitbahay ay sunod-sunod na gumalaw. May mga pinto na bumukas ng bahagya. May isang kapitbahay na kunwari ay nagwawalis sa bakuran at may isa pang biglang nagkaroon ng interes na diligan ng kanyang mga halaman kahit tirik ang araw. Ang kahihiyan ng ibang tao ay tila isang magnet na humahatak ng atensyon ng mas mabilis kaysa sa anumang balita ng tagumpay. Lumabas si Melissa sa beranda, nakahalukip-kip ang mga braso at ang mukha ay puno ng dismaya at galit. Ang kanyang boses ay matalim sapat upang marinig ng sino mang nakikinig sa paligid. Ang bawat insulto na kanyang binibitawan ay idinisenyo upang paliitin ang pagkatao ni Edwin, upang iparamdam dito na siya ay walang halaga kumpara sa sementong inaapakan ng kanyang bota. Pasigaw na sinabi ni Melissa na isa itong talunan. Isinumbat niya na pagod na siya sa pagpapanggap. Pagod na siyang magtiis sa isang lalaking walang ambisyon at walang kakayahang ibigay ang buhay na nararapat sa kanya. Ang mga salita ay masakit, ngunit para kay Edwin, hindi na ito bago. Ang kawalan ng respeto ay hindi nagsisimula ng malakas. Ito ay dahan-dahang lumalaki sa pribadong mga sandali bago tuluyang sumabog sa publiko. Sa likuran ni Melissa nakatayo si Gloria, ang kanyang ina. Nakangisi ito habang pinapanood ang pagpapalayas sa kanyang manugang. Tila ba isa itong tagumpay na matagal na niyang hinihintay. Paminsan-minsan ay sumisingit si Gloria
ng mga komentong lalong nagagatong sa apoy. Sinabi ng matanda na dapat noon pa ito ginawa ni Melissa dahil wala namang utang na loob ang lalaking yon sa pamilya nila. Sa gilid ng driveway, nakasandal si Richard sa kanyang makintab na sasakyan. Nakapamulsa siya, mayabang ang tindig at ninanamnam ang bawat sandali ng pagbagsak ni Edwin. Para kay Richard, ito ang patunay na siya ang nanalo. Siya ang mayaman, siya ang matagumpay, at si Edwin ay isa lamang hamak na anino sa kanyang liwanag. Nagkalat ang mga damit ni Edwin sa driveway. Ang kanyang pares ng lumang bota ay tumilapon malapit sa mailbox. Isang karton na kahon na puno ng mga personal na dokumento ang tumaob at ang mga papel ay nilipad ng hangin papunta sa damuhan. Isang litrato mula sa kanilang kasal ang dumulas mula sa kahon at bumagsak ng patiwarik sa gilid ng kalsada. Tila ba ayaw nitong masaksihan ang nangyayari. Humakbang pababa si Melissa at sinipa ang isa pang kahon palayo. Ang tunog ng karton na kumikis-kis sa semento ay umalingaw-ngaw. Tumingin siya sa mga kapitbahay at pinalakas pa ang kanyang boses, tinitiyak na rinig ng lahat ang kanyang deklarasyon. Ipinagsigawan niya na wala ng pera si Edwin, na ito ay pabigat lamang. Tumawa siya ng mapakla na para bang ang buong eksena ay isang palabas na matagal na niyang inensayo. Ang hindi niya alam, may inensayo rin si Edwin. Ngunit ang ensayo ni Edwin ay tahimik. Nakatayo lang si Edwin sa gitna ng mga nagkalat niyang gamit. Suot ang simpleng itim na t-shirt at kupas na pantalon na natili siyang kalmado. Walang luha, walang pagmamakaawa, walang pagsigaw. Ang kanyang katahimikan ay tila mas nakakairita kay Melissa kaysa sa anumang sagot na maaari niyang ibato. Gusto ni Melissa ng reaksyon. Gusto niyang makita si Edwin na lumuha-lumuhod at magmakaawa. Sa halip ang nakuha niya ay isang blangkong ekspresyon at dignidad na hindi natitinag. Ang katahimikan ay nakakabagabag kapag ang inaasahan ng tao ay gulo. Mas lalong nagalit si Melissa dahil hindi niya makuha ang reaksyong gusto niya. Bumaba siya mula sa beranda at lumapit kay Edwin. Ang kanyang daliri ay nakaturo ng diretso sa mukha ng asawa. Pagkatapos ay itinuro ang kalsada. Nagbanta siya na tatawag ng pulis kung hindi aalis si Edwin agad. Sinabi niya na tapos na siya sa kahihiyang dulot nito. Kahihiyan. Anong klaseng kahihiyan? Ang mamuhay kasama ang isang lalaking nagmamaneho ng lumang truck. Ang mamuhay kasama ang isang taong simple manamit. Ang totoo, hindi ang kahirapan ni Edwin ang ikinahihiya ni Melissa. Ang ikinahiya niya ay ang misteryo nito, ang hindi niya masukat na pagkatao nito dahil hindi ito nagyayabang. Takot ang tao sa mga bagay na hindi nila masukat. Dahan-dahang yumuko si Edwin at pinulot ang isa sa mga nagkalat na litrato. Ito ay kuha noong 2nd anibersaryo nila. Nakangiti si Melissa sa larawang yon, hindi dahil sa pera o katayuan, kundi dahil naniwala siya noon na may binubuo silang pangarap. Sa kung saang bahagi ng kanilang pagsasama, ang pagbuo ng pangarap ay hindi na naging sapat para sa kanya. Gusto niya ng palakpak. Gusto niya ng inggit ng ibang tao. Tumaob ulit ang isang karton na kahon nang sipain ito ni Melissa, dala ng matinding ini. Ang tunog ay tuyo at masakit sa tainga. Pagkatapos ay binitawan niya ang huling insulto. Tinitigan niya si Edwin sa mata at sinabing mananatili itong walang kwenta habang buhay. Iyon ang sandali na tila nagpasya ang universo na sumagot para kay Edwin. Mula sa dulo ng kalsada, isang mababang ugong ang nagsimulang marinig. Hindi ito maingay na parang tambutso ng mga motorsiklo sa kanto. Hindi rin ito agresibo. Ito ay tunog ng makina na pulido, malakas at organisado. Napalingon muna ang mga kapitbahay. Ang babaeng nagdidilig ay napatigil at ang tubig mula sa hose ay tumulo na lang sa kanyang paanan nang hindi niya namamalayan. Sumunod na lumingon si Gloria na ang ngisi ay unti-unting napalitan ng pagtataka. Pagkatapos
ay lumingon si Richard at nawala ang kayabangan sa kanyang tindig. Huli na lumingon si Melissa. 10 itim na SUV ang lumiko sa kalsada nang sabay-sabay na parang isang kawan ng mga mandaragit na may iisang isip. Ang sikat ng araw ay tumalbog sa makikintab na hood ng mga sasakyan. Ang convoy ay gumalaw nang mabagal ngunit may tiyak na layunin. Hindi nagmamadali, hindi nag-aalangan. Ito ang uri ng paggalaw na nagpapahiwatig ng awtoridad nang hindi na kailangang magsalita. Kumunot ang noo ni Melissa. Nalilito siya. Naiirita. Dahil ang spotlight na ninanamnam niya kanina ay biglang lumipat. Ang atensyon ng lahat ay wala na sa kanyang sigaw, kundi na sa paparating na puwersa. Isa-isang pumila ang mga SUV sa gilid ng kalsada, sakto sa tapat ng bahay ni Melissa. Nananatiling sarado ang mga pinto. Ang mga makina ay umuugong ng mahina. Naghihintay. Ang buong kalsada ay binalot ng kakaibang katahimikan. Maging ang boses ni Melissa ay naglaho. Wala nang gumagalaw. Wala nang nagsasalita. Ang tanging nararamdaman sa hangin ay ang bigat ng isang kapangyarihan na hindi pa nila lubusang nauunawaan, ngunit alam nilang naroroon. Si Edwin ay nanatiling nakatayo. Hawak ang litrato habang ang anino ng convoy ay dahan-dahang tumatakip sa kanya at sa mga nagkalat niyang gamit. Bumukas ang unang pinto ng nangungunang SUV at ang katahimikan ng kalsada ay lalong bumigat. Ang tunog ng pinto na bumukas ay parang tunog ng isang desisyong nagawa na. Mula sa loob ay bumaba ang isang matangkad na lalaking nakasuot ng itim na Amerikana na sadyang ginawa para sa kanya. Nakasuot siya ng puting guwantes, ang kanyang sapatos ay makintab at walang bahid ng alikabok at ang kanyang tindig ay puno ng tiwala sa sarili. Ang lalaki ay si Zane, ang kanang kamay ni Edwin sa negosyo. Hindi siya lumingon sa mga usiserong kapitbahay na naglilipana sa mga bintana. Hindi niya pinansin si Gloria na nakatayo sa may pintuan na tila na estatwa, o si Richard na biglang natigil sa kanyang pagyoyosi. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa driveway. Nilampasan niya ang mga nagkalat na damit. Nilampasan niya ang mga natumbang karton. Nilampasan niya si Melissa na nanlaki ang mga mata sa gulat. Tumigil si Zane sa mismong harapan ni Edwin. Yumuko siya ng bahagya, isang kilos na nagpapakita ng malalim na respeto na bihirang makita sa ordinaryong araw. Sir, bati ni Zane. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit malinaw. Ang salitang yon ay parang kulog sa isang maaliwalas na araw. Kumurap si Melissa. Ang kanyang mukha ay nagpalipat-lipat ng ekspresyon mula sa pagkairita patungo sa matinding pagkalito. Sir, ang salitang yon ay hindi umaangkop sa lalaking kasasabi lang niya ng masasakit na salita. Sumenya si Zane patungo sa convoy. Sinabi niya na kailangan na nilang umalis kaagad dahil sa schedule. Sa sandaling iyon, ang mga kapitbahay ay hindi na nagkukunwaring may ginagawa. Nakatutok na sila ng buong atensyon. Ang ilan ay naglabas ng kanilang mga telepono at nagsimulang kumuha ng video. Ang iba ay nagbulungan, sinusubukang intindihin kung ano ang nangyayari. Bumukas ang pinto ng isa pang SUV, pagkatapos ay isa pa. Mula sa mga sasakyan ay bumaba ang mga lalaki at babaeng nakasuot din ng formal na kasuotan. Kumilos sila ng sabay-sabay at walang ingay, parang isang unit na sinanay ng maigi. Lumapit ang isang lalaki sa driveway at nagsimulang pulutin ang mga damit ni Edwin. Ang kanyang pagkilos ay maingat at magalang na para bang ang mga lumang t-shirt at pantalon ay gawa sa mamahaling sutla. Isa pang babae ang lumapit sa mga natumbang karton. Itinayo niya ang mga ito at maayos na inilagay ang mga nagkalat na papel sa loob. Pinulot niya ang mga litrato mula sa damuhan at pinunasan ang mga ito bago maingat na inilagay sa loob ng folder. Ang bawat kilos nila ay puno ng profesionalismo, walang pagdadabog, walang reklamo, walang tinginan. Napaatras si Melissa. Ang kanyang kumpiyansa kanina ay unti-unting naglaho
na parang usok. Tumingin siya kay Edwin na tila ba sinusubukan niyang kalkulahin muli ang lahat ng inaakala niyang alam niya tungkol sa asawa. Ang lalaking kilala niya bilang isang simpleng manggagawa ay biglang naging sentro ng isang operasyon na hindi niya maarok. Nanginginig ang kanyang boses nang magtanong siya kung ano ang nangyayari. Hindi agad sumagot si Edwin. Tumingin lang siya sa kanya. Walang galit sa kanyang mga mata. Walang yabang. Ang tanging naroon ay isang kalinawan na mas mabigat kaysa sa anumang puot. Iniabot ni Zane ang kanyang kamay patungo sa likurang pinto ng nangungunang SUV. Binuksan ito ng driver mula sa loob. Sa loob ng sasakyan ay makikita ang marangyang leather na upuan na may mga detalyadong tahi. Ang ilaw sa loob ay malambot at nakakaakit. Ang mga bintana ay tinted para sa privacy. Ito ay isang mundo na nakikita lang ni Melissa sa mga pelikula at magazine. Lalong lumakas ang bulungan ng mga kapitbahay. Nakita ni Gloria ang lahat ng ito mula sa pintuan at ang kanyang bibig ay nanatiling nakabukas sa gulat. Si Richard naman ay umatras, pabalik sa kanyang sariling sasakyan, tila nahihiya bigla sa kanyang sarili. Kinuha ng isang security officer ang huling maleta ni Edwin at maingat na inilagay ito sa likod ng SUV. Bumabaw ang paghinga ni Melissa. Humakbang siya palapit kay Edwin, hindi para mang-insulto kundi para umintindi. Mas malambot na ang kanyang boses ngayon, halos maingat na. Tinanong niya kung sino ang mga taong ito. Tinanong niya kung bakit siya tinatawag na Sir. Ang tanging sagot ni Edwin ay isang simpleng pahayag na tumagos sa puso ni Melissa. Sinabi niya na hindi dapat itinapon ni Melissa ang isang bagay na hindi naman nito kailanman naintindihan. Namutla ang mukha ni Melissa. Ang bigat ng realisasyon ay hindi pa ganap na dumadapos sa kanya, ngunit nararamdaman na niya ang paglapit nito. Muling lumapit si Zane kay Edwin at binulong na naghihintay na ang lupon ng mga direktor. Nanlaki ang mga mata ni Melissa. Lupon. Direktor. Ang dalawang salitang iyon ay bumasag sa ilusyon na binuo niya sa kanyang isipan. Tumingin siya mula kay Edwin patungo sa convoy. Mula sa convoy patungo sa mga kapitbahay. Mula sa mga kapitbahay pabalik kay Edwin. Bigla siyang nagsimulang humingi ng tawad. Hindi ito madamdamin o malakas, kundi puno ng takot. Sinubukan niyang tumawa ng pilit na parang sinasabing nagbibiro lang siya kanina. Sinabi niya na hindi niya sinasadya ang mga sinabi niya. Sinabi niya na nadala lang siya ng emosyon. Ngunit ang kanyang boses ay wala ng conviction. Puno na ito ng pangamba. Lumapit ang isa pang babaeng naka-uniforme at iniabot kay Edwin ang isang tablet. Sa screen ng tablet ay makikita ang isang live video conference. Isang malaking kwarto, ang puno ng mga ehekutibo na nakaupo sa paligid ng isang mahabang mesa. Lahat sila ay naghihintay. Lahat sila ay nakatingin. Sa likod nila ay makikita ang logo ng isang kumpanyang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Sinundan ng mga mata ni Melissa ang liwanag ng screen. Nakilala niya ang logo. Narinig na niya ang pangalan ng kumpanyang yon. Lahat naman ay nakarinig na nito. Hindi lang niya inakala na may kinalaman pala ito sa lalaking katatapon lang niya sa kalsada. Nagsalita muli si Zane. Sinabi niya na kailangan ng mga shareholder ang kumpirmasyon ng pagdating ni Edwin. Bumuka ang bibig ni Melissa, ngunit walang lumabas na salita. Nanigas ang kanyang katawan sa kinatatayuan. Ang mga insulto niya kanina ay umaalingaw-ngaw na ngayon sa sarili niyang isipan. Talunan, walang kwenta, mahirap, kahihiyan. Ang bawat salita ay tila bumalik sa kanya ng mas masakit. Humakbang si Edwin patungo sa SUV. Hindi nagmamadali, hindi madrama, kundi puno ng desisyon. Ang mga kapitbahay ay bahagyang umatras na tila ba naging sagrado bigla ang driveway na yon. Inabot ni Melissa ang braso ni Edwin. Dumampi ng bahagya ang kanyang kamay sa manggas ng asawa.
Nabasag ang kanyang boses nang ibulong niya na hindi niya alam. Sinabi niya na nagsisisi siya. Sinabi niya na galit lang siya kanina. Tiningnan siya ni Edwin nang may awa. Dahil ang maging malupit ay madali, pero ang maging kontrolado ay mas mahirap. Sinabi niya kay Melissa na ang problema ay hindi ang kawalan nito ng alam. Ang problema ay kung paano siya nito trinato noong akala nito ay wala siyang kahit ano. Nang hina ang mga tuhod ni Melissa, bumagsak ang kanyang mga balikat. Ang bigat ng realidad ay dumagan sa kanya. Nananatiling bukas ang pinto ng SUV naghihintay. Ang convoy ay umuugong na parang isang pasensyosong higante. At habang naghahanda si Edwin na sumakay na intindihan ng buong kalsada ang isang bagay na kakatututo lang ni Melissa. Ang tahimik na lalaking nakasuot ng kupas na maong. Ang lalaking tinawag niyang walang kwenta. Ang lalaking itinapon ang mga damit na parang basura. Hindi siya kailanman naging mahirap. Siya ay sadyang matiyagalang. At ito ay simula pa lamang. Sa sandaling umupo si Edwin sa likod ng nangungunang SUV, naramdaman niya ang pagbabago ng hangin. Sa labas ay ingay gulat at basag na pride. Sa loob ay kalmado at kontroladong kapangyarihan. Kusang umayos ang leather seat habang dahan-dahang isinara ang pinto. Tinatakpan ng ingay ng kalsada na para bang hindi na ito umiiral. Mula sa tinted na bintana, nakita pa rin ni Edwin si Melissa na nakatayo sa gilid ng driveway. Walang sapin sa paa. Tulala. Mabilis ang paghinga. Sinundan ng kanyang mga mata ang bawat galaw ng convoy habang dahan-dahan itong umaalis. Ang convoy ay nagsimulang gumalaw ng sabay-sabay. 10 itim na SUV ang dumulas palayo sa gilid ng kalsada na parang isang tahimik na pahayag. Umatras ang mga kapitbahay habang dumadaan sila. Dahan-dahang ibinaba ng mga tao ang kanilang mga telepono. Dahil anuman ang kwentong akala nilang masasaksihan nila, bigla itong nagbago ng direksyon. Sa side mirror nakita ni Edwin si Melissa na lumiliit sa malayo. Nakatayo pa rin. Naninigas pa rin. Sinusubukan pa ring iproseso kung gaano kabilis bumaligtad ang sitwasyon. Naiwan si Melissa sa gitna ng kalsada habang ang alikabok mula sa convoy ay dahan-dahang bumabalot sa kanya. Sa loob ng marangyang sasakyan, ang screen ng tablet na hawak ni Edwin ay nagliwanag muli. Ipinapakita nito ang mukha ng mga direktor na naghihintay ng kanyang desisyon, at sa likod nila ay ang mga graph na sumisimbolo sa bilyon-bilyong pisong nakataya. Sa kabilang banda, sa maliit na bahay sa subdivision, ang katahimikan ay napalitan ng panik nang magsimulang mag-search si Melissa sa internet gamit ang nanginginig niyang mga kamay. Humiwalay ang convoy mula sa subdivision at pumasok sa malawak na highway patungo sa Bonifacio Global City, BGC. Sa loob ng sasakyan, nawala na ang bakas ng asawang inapi. Ang Edwin na nakaupo ngayon ay ang chairman ng isang multinational conglomerate. Nagsalita ang isang babaeng ehekutibo. Sa screen si Naomi. Ang boses niya ay propesyonal at direkta. Sinabi niya na handa na ang lahat para sa botohan ng acquisition. Tumango si Edwin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga numero, sa mga panganib, at sa mga oportunidad. Ang mundong ito ay malayo sa driveway na puno ng sigawan at insulto. Dito ang bawat salita ay may halaga at ang bawat desisyon ay may kapalit na bilyon-bilyon. Samantala, sa bahay ni Melissa, ang hangin ay mabigat. Nakaupo si Gloria sa sofa, hawak ang kanyang dibdib, habang si Richard ay hindi mapakali sa paglalakad-lakad sa sala. Si Melissa ay nakatutok sa kanyang cellphone. Ang mga daliri ay mabilis na nagtatype sa search bar. Edwin Villarama. Pinindot niya ang enter. Ang unang resulta ay isang artikulo mula sa isang kilalang business journal. Ang tahimik na arkitekto ng ekonomiya Edwin Villarama at ang kanyang imperyo. Binasa ni Melissa ang unang talata. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napahawak siya sa kanyang bibig upang pigilan ang pagsigaw. Ayon sa artikulo, si Edwin
ang may-ari ng controlling shares sa mga kumpanya ng enerhiya, real estate at teknolohiya. Ang kanyang net worth ay tinatayang nasa bilyon-bilyong dolyar. Siya ang taong tinatawag na ghost billionaire dahil sa kanyang pag-iwas sa media at simpleng pamumuhay. Binitawan ni Melissa ang cellphone sa mesa na parang napaso. Tumingin siya kay Gloria na naghihintay ng sagot. Nanginginig ang boses ni Melissa nang sabihin niya sa ina ang nabasa niya. Sinabi niya na si Edwin ang may-ari ng lahat. Napatayo si Gloria. Lahat? Tanong niya. Tumango si Melissa. Lahat. Ang lupaing kinatitirikan ng subdivision nila. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ng kapatid niya. Ang bangkong inuutangan nila. Lahat ay konektado sa pangalan ni Edwin. Namutla si Richard. Ang sigarilyong hawak niya ay nahulog sa sahig. Ang kumpanya niya ay maliit lang na supplier ng isa sa mga subsidiary ni Edwin. Kung gugustuhin ni Edwin, maaari niyang durugin ang negosyo ni Richard sa isang pitik lang ng daliri. Sa BGC, ang convoy ay pumasok sa isang pribadong underground entrance ng isang glass tower na tumatagos sa ulap. Bumukas ang mga pinto ng sasakyan. Sinalubong si Edwin ng mga staff na yumuyuko bilang paggalang. Naglakad siya patungo sa private elevator na magdadala sa kanya sa ika-50 palapag. Sa loob ng elevator, ang refleksyon ni Edwin sa salamin ay nagpapakita ng isang lalaking hindi nagbago ng anyo, kundi ng aura. Ang kanyang suot na simpleng damit ay tila naging simbolo ng kapangyarihan. Pagbukas ng elevator, tumayo ang 20 ehekutibo mula sa kanilang mga upuan. Walang pumalakpak, walang sumigaw. Ang respeto ay tahimik at malalim. Naglakad si Edwin patungo sa dulo ng mesa. Ang malaking screen sa likod niya ay nagpapakita ng global markets. Nagsimula ang botohan. Isa-isa nagbigay ng kumpirmasyon ang mga miyembro ng board, hanggang sa ang boto na lang ni Edwin ang hinihintay. Tumingin si Edwin sa paligid ng kwarto. Naalala niya ang sigaw ni Melissa kanina. Wala kang kwenta. Napangiti siya ng mapait sa loob-loob niya. Ang walang kwenta na yon ay may hawak ngayon sa kapalaran ng libu-libong empleyado. Approved, sabi ni Edwin ng kalmado. Ang isang salitang iyon ay nagpakilos ng bilyon-bilyong pondo sa buong mundo. Sa bahay sinubukan ni Gloria na tawagan ang kanyang mga kakilala. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipindot ang mga numero. Gusto niyang kumpirmahin kung totoo ang nabasa ni Melissa. Ang sagot na nakuha niya mula sa isang kaibigan na nagtatrabaho sa gobyerno ay nagpabagsak sa kanya sa upuan. Sinabi ng kaibigan na si Edwin Villarama ay isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa at ang sino mang kumalaban sa kanya ay parang bumangga sa pader. Napahagulgol si Gloria, hindi dahil sa pagsisisi sa ginawa niya, kundi dahil sa panghihinayang sa nawalang oportunidad. Naisip niya ang lahat ng luho na sana ay natatamasa nila kung naging mabait lang sana sila kay Edwin. Biglang nag-flash report sa television. Breaking news, Villarama Group nakuha ang kontrol sa malaking tech firm sa isang makasaysayang deal. Sa screen, ipinakita ang mukha ni Edwin. Kalmado, seryoso, may awtoridad. Napatitig si Melissa sa TV. Ang lalaking nasa screen ay ang parehong lalaking pinagmumura niya kanina sa driveway. Ang lalaking tinawag niyang pabigat. Ang mga luha ni Melissa ay nagsimulang pumatak hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa takot. Takot sa kung ano ang kaya niyang gawin ngayon na alam na niya ang totoo. At takot sa kung ano ang gagawin ni Edwin sa kanila. Tiningnan siya ni Richard ng masama. Sinisi niya si Melissa dahil hindi nito sinabi agad. Sinabi niya na dapat ay inalam muna ni Melissa bago nagwala. Nagkatinginan sila ni Gloria. Ang pamilyang kanina lang ay nagkakaisa sa pang-aapi ay ngayon ay nagsisimula ng magsisihan. Sa opisina, tinapos ni Edwin ang meeting. Lumapit si Zane at ibinigay ang isang folder. Sir, ang mga papeles para sa annulment, sabi ni Zane ng mahina. Tinanggap ito ni Edwin. Tiningnan niya ang pirma sa ibaba ng dokumento. Wala nang emosyon. Wala nang galit. Tanging ang kagustuhan na lang na tapusin ang kabanatang ito ng malinis.
Sa labas ng bintana ng kanyang opisina, ang lungsod ay umiilaw na parang mga bituin. Sa ibaba ang mga sasakyan ay parang mga langgam. At sa isang maliit na bahay sa malayo, alam ni Edwin na nagsisimula na ang tunay na bagyo para kay Melissa. Bumukas ng padabog ang pinto ng bahay ni na Melissa at ang ingay ng bisagra ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Pumasok si Richard na puno ng pawis, ang kanyang muka ay namumutla sa takot at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa panik. Hawak niya ang isang lukot na papel na tila ba ang bigat ng mundo ay nakapaloob dito. Ang dating mayabang na tindig ni Richard ay naglaho na parang bula. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot na at ang kanyang buhok ay magulo. Kailangan mong tawagan siya. Sigaw ni Richard kay Melissa na nakaupo pa rin sa sofa, tulala sa telebisyon na nagbabalita tungkol sa tagumpay ni Edwin. Sino, tanong ni Melissa ng mahina, tila wala sa sarili. Si Edwin, tawagan mo ang asawa mo. Ang boses ni Richard ay nanginginig sa desperasyon. Ipinakita niya ang hawak niyang sulat kay Melissa. Ang kumpanya ko. Nasa blacklist na kami ng Villarama Group. Kinansela nila ang lahat ng kontrata. Babagsak kami bukas na bukas din. Napatayo si Gloria mula sa kanyang kinauupuan. Lumapit siya kay Richard at tiningnan ang sulat. Binasa niya ang nilalaman nito. Ang bawat salita ay isang hatol ng kamatayan para sa negosyo ni Richard. Hindi maaari to. Bulong ni Gloria. Ang laki ng utang mo sa akin, Richard. Kung babagsak ka, paano na ang mga pinuhunan ko sa'yo? Wala akong pakialam sa pera mo, Gloria. Bulyaw ni Richard at sa unang pagkakataon, nakita ni Melissa ang tunay na kulay ng lalaking hinangaan niya. Ang kailangan ko ngayon ay makausap si Edwin. Sabihin mo sa kanya na nagkamali lang tayo. Sabihin mo na, tayo. Putol ni Melissa ang kanyang boses ay nagsimulang tumaas. Ikaw ang nagyabang kanina. Ikaw ang nang insulto sa kanya. Ikaw ang nagsabi na wala siyang kwenta. At ikaw ang naniwala. Ganti ni Richard, ang kanyang muka ay namumula na sa galit. Ikaw ang nagpalayas sa kanya. Ikaw ang nagtapon ng gamit niya. Huwag kang magmalinis ngayon dahil pare-pareho tayong nasa kumunoy na 2. Lumapit si Richard kay Melissa at hinawakan ito sa braso ng mahigpit. Tawagan mo siya ngayon din. Magmakaawa ka kung kailangan. Bitawan mo ako. Sigaw ni Melissa, sinusubukang bawiin ang kanyang braso. Ngunit hindi siya binitawan ni Richard. Mas lalo pa itong humigpit. Tawagan mo siya, o. Sa isang iglap, isang baso ng tubig ang tumama sa mukha ni Richard. Napabitaw si Richard at napaurong gulat na gulat. Ang tubig ay tumulo sa kanyang mukha, pumasok sa kanyang mga mata at bumasa sa kanyang mamahaling damit. Sa harap niya ay nakatayo si Gloria, hawak ang basyong baso. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa galit. Huwag mong hawakan ang anak ko. Sabi ni Gloria, ang kanyang boses ay malamig at matalim. At huwag kang mag-utos sa pamamahay ko. Pinunasan ni Richard ang kanyang mukha gamit ang kanyang braso. Tumingin siya kay Gloria ng masama, pagkatapos ay kay Melissa. Kayo ang sumira sa buhay ko. Bulong niya. Ikaw ang sumira sa sarili mo. Sagot ni Gloria. Puro kayabang, Richard. Akala ko mayaman ka talaga. Yun pala, umaasa ka lang sa mga kontrata na hawak ng manugang ko. Manugang tumawa ng mapakla si Richard. Ngayon, manugang mo na ulit siya. Kanina lang tinatawag mo siyang basahan. Umalis ka na. Utos ni Melissa, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Itinuro niya ang pinto. Tumingin si Richard sa paligid ng sala. Nakita niya ang mga nanlilisik na mata ng mag-ina. Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa salamin, isang talunan, isang huwad. Walang imik na tumalikod si Richard at lumabas ng pinto. Ang tunog ng kanyang sasakyan na humaharurot palayo ay narinig hanggang sa loob ng bahay. Naiwan sina Melissa at Gloria sa gitna ng sala. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit mas mabigat ito ngayon. Umupo si Melissa sa sahig
at niyakap ang kanyang mga tuhod. Ang mga luha ay nagsimulang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ano na ang gagawin natin, Ma? Tumingin si Gloria sa bintana kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay kumukutitap sa malayo. Pupuntahanin natin siya, sabi niya ng mahina. Sino minuosade? Si Edwin. Sagot ni Gloria, ang kanyang mga mata ay nagdingning ng isang bagong plano. Asawa mo pa rin siya, Melissa. At hanggat kasal kayo, may karapatan ka sa kanya. May karapatan ka sa yaman niya. Tumingin si Melissa sa kanyang ina. Nakita niya ang kasakiman sa mga mata nito, ang parehong kasakiman na nagtulak sa kanya na palayasin si Edwin. Pero sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang isang bagong emosyon, takot. Takot na baka huli na ang lahat. Kinuha ni Melissa ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang numero ni Edwin. Ilang beses na niyang sinubukang tawagan ito kanina, pero walang sumasagot. Nag-type siya ng mensahe. Edwin, mag-usap tayo. Please. Pinindot niya ang send. Ang mensahe ay nanatiling sent lang. Hindi ito naging delivered. Napahugot ng hininga si Melissa. Alam niya ang ibig sabihin noon. Nakablock na siya. Tumingin siya muli kay Gloria. Hindi niya sinasagot, Ma, nakablock ako. Bumuntong hininga si Gloria at tumayo ng tuwid. Inayos niya ang kanyang damit at buhok. Kung ayaw niya tayong kausapin sa telepono, pupuntahan natin siya sa opisina niya. Bukas na bukas din. Pero, walang pero, putol ni Gloria. Ito na ang huling barahan natin, Melissa, at sisiguraduhin nating mananalo tayo sa pagkakataong ito. Ngunit sa loob-loob ni Melissa, alam niya na ang laban na ito ay hindi tungkol sa panalo o pagkatalo. Ito ay tungkol sa pagharap sa katotohanan na matagal na niyang tinatakbuhan. Sa labas nagsimulang pumatak ang ulan. Ang tunog ng mga patak sa bubong ay tila mga luha ng langit para sa isang pamilyang nawasak ng sarili nilang kamay. Ang tunog ng mga takong ni Melissa ay umalingaw-ngaw sa makintab na marmol na sahig ng lobby ng Villarama Tower. Ang lamig ng aircon sa gusali ay tumagos sa kanyang balat, ngunit hindi nito napawi ang init ng kaba sa kanyang dibdib nang makita niya ang dalawang matatangkad na security guard na humarang sa kanyang dadaanan. Ma'am, bawal po kayong pumasok dito kung wala kayong appointment, sabi ng isa sa mga guard ng magalang ngunit mariin. Si Melissa ay nakatayo doon, ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat sa mga mukha ng mga taong dumadaan. Lahat sila ay nakasuot ng mamahaling damit, nagmamadali at mukhang may mahalagang gagawin. Siya naman, nakasuot ng simpleng damit na binili niya sa sale, ay nakaramdam ng pagiging maliit sa gitna ng karangyaan ng lugar. Asawa ako ni Edwin Villarama. Sabi niya, ang boses ay nanginginig ngunit may halong pagmamalaki. Kailangan ko siyang makausap. Nagkatinginan ang dalawang guard. Ang isa ay bahagyang ngumiti, isang ngangiti na puno ng pangungutya. Marami na pong nagsabi niyan, ma'am, pero wala pong nakapasok. Totoo ang sinasabi ko. Giit ni Melissa, ang kanyang boses ay tumaas ng bahagya. Tawagan niyo siya. Sabihin niyo nandito ako. Ma'am, kung hindi po kayo aalis, mapipilitan kaming palabasin kayo. Babala ng isa pang guard. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng elevator sa di kalayuan. Lumabas si Zane, ang kanang kamay ni Edwin. Nakasuot siya ng itim na suit at ang kanyang mukha ay seryoso. Nakita niya si Melissa na nakikipagtalo sa mga guard. Lumapit si Zane. Ang mga guard ay agad na tumigil at yumuko bilang paggalang. Sir Zane, bati nila. Tumingin si Zane kay Melissa. Walang awa sa kanyang mga mata. Papasukin niyo siya. Utos niya. Nagulat si Melissa. Zane, salamat. Huwag kang magpasalamat. Putol ni Zane ng malamig. Si Sir Edwin ang nagpautos. Sumunod ka sa akin. Sumunod si Melissa kay Zane papunta sa private elevator. Ang pinto ay bumukas at pumasok sila sa loob. Tahimik ang buong biyahe pataas. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng elevator habang umaakyat ito sa 50 palapag.
Pagbukas ng pinto, bumungad kay Melissa ang isang malawak na opisina. Ang mga pader ay gawa sa salamin at kitang-kita ang buong lungsod ng BGC mula sa itaas. Sa gitna ay nakaupo si Edwin sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany. Hindi siya tumayo nang makita si Melissa. Hindi siya ngumiti. Ang kanyang mukha ay blanko, parang isang estatwa na walang emosyon. Edwin? Simula ni Melissa ang kanyang boses ay halos pabulong. Maupo ka, utos ni Edwin, itinuro ang upuan sa harap ng kanyang mesa. Umupo si Melissa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kanyang kandungan. Edwin, patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako. Alam kong nasaktan kita. Pero sana naman bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Pagkakataon. Tanong ni Edwin, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim. Para saan? Para saktan mo ulit ako? Para ipahiya mo ulit ako sa harap ng ibang tao? Hindi ko sinasadya. Sinadya mo't putol ni Edwin. Pinili mo yon. Pinili mong maniwala sa sinasabi ng nanay mo at ni Richard kaysa sa akin. Pinili mong ipahiya ako dahil akala mo wala akong kwenta. Napadala lang ako sa kanila. Edwin, mahal kita. Tumawa ng mahina si Edwin. Isang tawa na walang saya. Mahal, kung ang respeto mo sa akin ay nakadepende sa laman ng bank account ko, hindi yun pagmamahal, Melissa. Negosyo ang tawag doon. Edwin, please. Nagsimulang umiyak si Melissa. Babawi ako. Gagawin ko ang lahat. Hayaan mo lang akong bumalik sa'yo. Tumayo si Edwin at lumapit sa bintana. Tumingin siya sa labas, sa mundong siya ang may kontrol. Huli na ang lahat, Melissa. Ang tiwala kapag nabasag na mahirap nang buuin ulit. Lalo na kung binasag mo ito sa harap ng maraming tao. Bumalik siya sa mesa at kinuha ang isang brown envelope. Iniabot niya ito kay Melissa. Ano to? Tanong ni Melissa habang tinatanggap ang sobre nang nanginginig ang mga kamay. Buksan mo, sabi ni Edwin. Binuksan ni Melissa ang sobre. Sa loob ay may mga dokumento. Binasa niya ang pamagat. Petition for annulment of marriage. Nanlaki ang kanyang mga mata. Annulment? Hihiwalayan mo ako. Iyan ang pinakamabuti para sa ating dalawa, sabi ni Edwin. Binigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula ka ulit. Ang bahay na tinitirhan niyo ngayon sa'yo na yon. Pero ito na ang huli. Huwag ka nang aasa pa ng higit pa dyan. Edwin, huwag naman ganito. Nagmakaawa si Melissa. Paano na kami ni Mama? Bahala na kayo sa buhay niyo. Sagot ni Edwin ng malamig. Matatanda na kayo. Kaya niyo na yan. Tumayo si Melissa at lumapit kay Edwin. Hinawakan niya ang kamay nito. Edwin, maawa ka. Mahal na mahal kita. Binawi ni Edwin ang kanyang kamay. Umuwi ka na, Melissa. Tapos na tayo. Tumingin si Melissa sa mga mata ni Edwin. Wala na siyang nakitang pagmamahal doon. Tanging ang lamig ng isang desisyong hindi na mababago. Yumuko si Melissa at dahan-dahang naglakad palabas ng opisina. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat paghinga ay masakit. Paglabas niya ng elevator, sinalubong siya ni Zane. Nasa labas na po ang sasakyan na maghahatid sa inyo pauwi, ma'am. Hindi sumagot si Melissa. Tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad palabas ng building. Ang ulan sa labas ay bumuhos ng malakas, sumasabay sa kanyang pag-iyak. Sa loob ng opisina, tumingin si Edwin sa dokumentong naiwan sa mesa. Ang pirma ni Melissa ay naroon na. Tapos na ang lahat. Huminga siya ng malalim. Ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting nawawala. Sa wakas, malaya na siya. Ngunit sa kabila ng kalayaan may kirot pa rin. Kirot ng isang pag-ibig na sinayang ng kasakiman at kayabangan. Hindi pa natatapos ang bagyo para sa pamilya ni Melissa. Kinabukasan si Gloria naman ang sumugod sa opisina ni Edwin, dala ang kanyang sariling armas, ang utang na loob, at ang hiya na pilit niyang isusumbat sa kanyang dating manugang. Dumating si Gloria sa lobby ng Villarama Tower nang may pagmamalaki. Suot niya ang pinakamaganda niyang damit, isang bestidang kulay pula
na halos pumutok na sa kanyang katawan at ang kanyang mukha ay puno ng kolorete na tila ba papunta siya sa isang party imbes na sa isang komprontasyon. Sa isip ni Gloria hindi siya dapat matakot kay Edwin. Siya ang ina ng asawa nito. Siya ang nagpalaki kay Melissa. Siya ang dapat igalang. Lumapit siya sa reception desk kung saan nakaupo ang isang magandang receptionist na abala sa pagtawag sa telepono. "Excuse me?" sabi ni Gloria nang malakas sapat para makuha ang atensyon ng receptionist at ng ilang tao sa paligid. Ibinaba ng receptionist ang telepono at ngumiti ng professional. "Yes, ma'am. Ano pong maitutulong ko sa inyo?" "Gusto kong makausap si Edwin Villarama," sagot ni Gloria ng taas noo. "Sabihin mo nandito ang biyenan niya." Nagulat ang receptionist. Tumingin siya sa listahan ng mga bisita sa kanyang computer. "Pasensya na po ma'am, pero wala pong nakalagay na appointment para sa inyo. Kung wala po kayong appointment, hindi po kayo pwedeng pumasok." "Anong appointment?" bulyaw ni Gloria. "Ako ang nanay ni Melissa. Ako ang biyenan niya. Hindi ko na kailangan ng appointment para makausap ang manugang ko." "Ma'am, pasensya na po talaga. Ito po ang protocol ng kumpanya. Kung gusto niyo po, pwede po kayong mag-iwan ng mensahe." Paliwanag ng receptionist ng mahinahon. "Mensahe? Mensahe mo mukha mo," sigaw ni Gloria. "Tawagan mo siya ngayon din. Sabihin mo nandito si Gloria. Kapag hindi mo siya tinawagan, ipapatanggal kita sa trabaho." Nagsimulang magtinginan ang mga tao sa lobby. Ang ilan ay nagbubulungan. Ang ilan ay nagtatakip ng bibig para pigilan ang tawa. Sa sandaling iyon, lumapit ang dalawang security guard. "Ma'am, pakiusap po, huwag po kayong sumigaw dito. Nakakaabala po kayo sa ibang tao." Sabi ng isa sa kanila. "Huwag niyo akong hawakan." Sigaw ni Gloria nang subukan siyang paalisin ng mga guard. "Wala kayong karapatan. Tatawagan ko ang pulis." Sa gitna ng kaguluhan, muling bumukas ang pinto ng private elevator. Lumabas si Zane, ang mukha ay seryoso at walang emosyon. Nakita niya ang eksena sa lobby at agad na lumapit. "Anong nangyayari dito?" tanong ni Zane ng malamig. Tumingin ang mga guard kay Zane at yumuko. "Sir Zane, pasensya na po. May babae po kasing nagwawala." Dito nagpupumilit na makita si Sir Edwin. Tumingin si Zane kay Gloria. "Ikaw pala," sabi niya nang walang galang. "Zane?" sigaw ni Gloria nang makita siya. "Ikaw ang kanang kamay ni Edwin, di ba? Sabihin mo sa kanya na nandito ako. Sabihin mo na kailangan ko siyang makausap." "Bakit?" tanong ni Zane. "Para saan? Para manghingi ng pera o para ipahiya ulit siya?" Natigilan si Gloria. "Hindi. Gusto ko lang siyang makausap tungkol kay Melissa. Asawa pa rin siya ng anak ko. May karapatan kami sa yaman niya." Tumawa ng mahina si Zane. "Karapatan? Pagkatapos ng ginawa niyo sa kanya, wala kayong karapatan, Gloria. Wala na kayong karapatan sa kahit ano." "Huwag mo akong tawaging Gloria lang," sigaw ng matanda. "Mas matanda ako sa'yo, respetuhin mo ako." "Ang respeto ay ini-earn, hindi hinihingi," sagot ni Zane ng madiin. "At sa tingin ko, wala kang ginawa para makuha ang respeto ni Sir Edwin o ng kahit sino dito." "Kung ayaw mong tawagin si Edwin, ako mismo ang aakyat dyan," sigaw ni Gloria at sinubukan niyang tumakbo papunta sa elevator. Ngunit hinarang siya ng mga guard. "Ma'am, tama na po. Please lang, umalis na po kayo bago pa kami mapilitang tumawag ng pulis. Bitawan niyo ako," sigaw ni Gloria habang nagpupumiglas. "Edwin, Edwin, lumabas ka dyan. Harapin mo ako." Sa gitna ng kanyang pagwawala, biglang bumukas ang pinto ng elevator sa likod ni Zane. Lumabas si Edwin. Nakasuot siya ng itim na suit at ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit may bahid ng pagod. "Bitawan niyo siya," utos ni Edwin. Binitawan ng mga guard si Gloria. Hinihingal ang matanda, inaayos ang kanyang gusot na damit. "Edwin?" Simula ni Gloria, ang boses ay biglang naging malambing. "Buti naman at lumabas ka na.
Kanina pa ako naghihintay dito. Tumingin si Edwin sa kanya ng walang emosyon. Ano ang kailangan mo, Gloria? Gusto ko lang naman magkaayos tayo. Sabi ni Gloria lumapit kay Edwin at sinubukang hawakan ang braso nito. Alam kong galit ka, pero pamilya pa rin tayo. Anak ko pa rin ang asawa mo. Hindi mo ba naaalala ang mga pinagsamahan natin? Iniwas ni Edwin ang kanyang braso. Pinagsamahan. Ang naaalala ko lang ay ang pangmamaliit nyo sa akin, ang pang-iinsulto nyo sa pagkatao ko, ang pagpaparamdam nyo na wala akong kwenta. Nagkamali lang kami, Edwin, tao lang kami. Giit ni Gloria. Patawarin mo na kami. Handa kaming magbago. Handa kaming tanggapin ka ulit. Tanggapin, tanong ni Edwin. Dahil nalaman nyo na mayaman ako. Dahil nalaman nyo na may makukuha kayo sa akin. Natigilan si Gloria. Hindi naman sa ganun. Ganun yun, Gloria. Putol ni Edwin. Huwag na tayong maglokohan. Kung hindi nyo nalaman ang tungkol sa yaman ko, hindi kayo magpupumilit na kausapin ako. Patuloy nyo lang akong aapakan. Edwin, parang awa mo na. Nagsimulang umiyak si Gloria. Paano na kami? Paano na si Melissa? Wala na kaming matatatakbuhan. Binigyan ko na si Melissa ng sapat, sabi ni Edwin. Nasa kanya na ang bahay. May pera na rin siya. Kung matalino siya, gagamitin niya yon para magsimula ulit. Pero kung iaasa lang niya sa'yo, mauubos yun agad. Pero kulang yon. Sigaw ni Gloria. Ang yaman-yaman mo, tapos yun lang ang ibibigay mo, napakadamot mo. Tama na, sabi ni Edwin ng madiin. Umalis ka na dito, Gloria, at wag na wag ka nang babalik. Tumalikod si Edwin at naglakad pabalik sa elevator. Edwin, sigaw ni Gloria. Hindi pa tayo tapos. Sisingilin kita sa lahat ng utang na loob mo sa amin. Huminto si Edwin saglit, ngunit hindi lumingon. Wala akong utang na loob sa inyo. Bayad na ako sa lahat ng sakit na ibinigay niyo sa akin. Pumasok si Edwin sa elevator at nagsara ang pinto. Naiwan si Gloria sa lobby, luhaan at talunan. Ang mga tao sa paligid ay nakatingin sa kanya nang may awa at pagkadismaya. Napaupo si Gloria sa sahig. Ang kanyang pulang bestida ay gusot na ang kanyang makeup ay kumalat sa mukha dahil sa luha. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kahihiyan. At sa pagkakataong ito, wala siyang masisi, kundi ang sarili niya. Ang tinta sa pirma ni Melissa sa annulment papers ay natuyo na, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay tila mas lalo pang nadagdagan. Nakaupo siya sa sahig ng kanyang kwarto, napapalibutan ng mga kahon at maleta. Ang bahay na ito, na dating puno ng pangarap at tawanan, ay ngayon ay parang isang libingan ng mga alaala. Sa labas ang ulan ay patuloy na bumubuhos na parang nakikisabay sa kanyang kalungkutan. Bawat patak ay parang isang alaala na pumapasok sa kanyang isipan. Ang araw ng kasal nila ni Edwin. Ang mga panahong nag-aaway sila dahil sa pera. Ang mga oras na pinapangarap nila ang isang magandang kinabukasan. Ngayon, lahat ng yon ay tapos na. Bilisan mo na dyan, Melissa. Sigaw ni Gloria mula sa sala. Sayang ang oras. Kailangan na nating umalis bago pa magbago ang isip ng asawa mo at bawiin ang bahay na to. Napabuntong hininga si Melissa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at nagpatuloy sa pag-iimpake. Ang boses ng kanyang ina ay parang isang sirang plaka na paulit-ulit na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkakamali. Lumabas siya ng kwarto, bit-bit ang isang malaking kahon. Sa sala nakita niya si Gloria na abala sa paghakot ng mga gamit na akala niya ay may halaga pa. Ma, pwede ba huminahon ka muna? Pakiusap ni Melissa. Hindi naman tayo pinalayas ni Edwin. Ibinigay niya sa akin ang bahay na to. Oo nga, pero malay mo baka may hidden agenda yon. Sagot ni Gloria habang isinisiksik ang isang lumang vase sa loob ng kahon. Baka mamaya may mga utang pala itong bahay na to at tayo ang magbabayad.
Kailangan nating ibenta to agad at kunin ang pera. Matama na. Sigaw ni Melissa ibinagsak ang kahon sa sahig. Puro pera na lang ba ang nasa isip mo? Hindi mo ba nakikita na nasasaktan ako? Nawalan ako ng asawa, ma. Nawalan ako ng pamilya. Natigilan si Gloria. Tumingin siya sa anak ng may halong gulat at inis. Wala kang karapatang magalit sa akin, Melissa. Kung nakinig ka lang sana noon, hindi tayo aabot sa ganito. Kasalanan mo rin to. Kasalanan ko. Tanong ni Melissa ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Sino ba ang nagtulak sa akin na hiwalayan si Edwin? Sino ba ang nagsabi na wala siyang kwenta? Sino ba ang nagkumpara sa kanya kay Richard? Ginawa ko lang yun para sa kapakanan mo. Depensa ni Gloria. Ayaw kong matulad ka sa akin na naghirap. Gusto ko lang magkaroon ka ng magandang buhay. Magandang buhay. Tumawa ng mapakla si Melissa. Ito ba ang magandang buhay, ma? Ang mawala ng asawang nagmamahal sa akin ng totoo. Ang maging miserable dahil sa kasakiman mo. Huwag mo akong baliktarin. Sigaw ni Gloria. Ikaw ang pumili, Melissa. Ikaw ang nagdesisyon. Huwag mong isisi sa akin ang lahat. Oo, ako ang pumili. Sagot ni Melissa, tumutulo na ang luha. Pero ikaw ang nagtanim ng lason sa utak ko. Ikaw ang nagturo sa akin na pera lang ang mahalaga. At ngayon dahil sa'yo nawala sa akin ang lahat. Wala kang utang na loob. Sigaw ni Gloria at akmang sasampalin si Melissa. Ngunit sa pagkakataong ito, sinalag ni Melissa ang kamay ng ina. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Tama na, ma. Sabi ni Melissa ng matatag. Pagod na ako. Pagod na akong maging puppet mo. Pagod na akong sundin ang gusto mo. Mula ngayon ako na ang magdedesisyon para sa sarili ko. Binitawan niya ang kamay ni Gloria at tumalikod. Kinuha niya ang kanyang bag at naglakad palabas ng pinto. Saan ka pupunta? Sigaw ni Gloria. Bumalik ka dito? Hindi pa tayo tapos. Hindi na lumingon si Melissa. Tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad sa ilalim ng ulan. Wala siyang dalang payong. Wala siyang dalang sasakyan. Wala siyang dalang kahit ano, maliban sa kanyang sarili at sa natitirang dignidad na meron siya. Naglakad siya hanggang sa makarating sa gate ng subdivision. Ang guard na nakakita sa kanya ay nagulat sa itsura niya basang-basa, umiiyak at mukhang nawawala. Ma'am, okay lang po kayo? Tanong ng guard. Tumango lang si Melissa at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam lang niya, kailangan niyang lumayo sa bahay na yon. Kailangan niyang lumayo sa kanyang ina. Kailangan niyang hanapin ang sarili niyang landas. Sa likod niya naiwan si Gloria sa loob ng bahay galit at nag-iisa. Ang mga kahon ay nagkalat sa paligid mga piping saksi sa pagkasira ng isang pamilya na pinatay ng sarili nilang kasakiman at sa malayo sa isang mataas na gusali sa Biji. Nakatayo si Edwin sa bintana ng kanyang opisina. Pinapanood ang ulan na bumabagsak sa lungsod. Alam niyang tapos na ang lahat. Alam niyang malaya na siya. Pero sa puso niya may puwang pa rin para sa awa-awa para sa babaeng minahal niya noon na ngayon ay naglalakad mag-isa sa dilim. Ilang buwan ang lumipas at ang usap-usapan sa subdivision ay nagsimula ng humupa. Ang mga kapitbahay ay bumalik na sa kani-kanilang buhay. Ngunit ang alaala ng convoy at ng ghost billionaire ay nanatiling nakaukit sa kanilang mga isipan. Ang bahay na dating tinitirhan ni na Melissa at Gloria ay naging tahimik na saksi sa isang kwentong paulit-ulit na ikinukwento sa mga inuman at tsismisan. Isang hapon habang ang araw ay papalubog at ang langit ay nagkukulay kahil isang pamilyar na sasakyan ang pumasok sa gate ng subdivision. Hindi ito isang itim na SUV. Hindi ito isang convoy. Ito ay ang lumang pickup truck ni Edwin, ang parehong truck na minsan ay kinutya ni Melissa at ng kanyang ina. Ang makina nito ay umuugong ng mahina. Tila pagod na sa pagtakbo, ngunit matatag pa rin. Binuksan ng guard ang gate nang makita si Edwin. Yumuko ito nang may halong takot at paggalang.
Good afternoon po, Sir Edwin. Bati nito. Tumango lang si Edwin at nagpatuloy sa pagmamaneho. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kalsada, ngunit ang kanyang isip ay naglalakbay pabalik sa mga alaalang iniwan niya sa lugar na ito. Habang binabaybay niya ang kalsada, patungo sa dati niyang bahay, napansin niya ang mga kapitbahay na lumabas ng kanilang mga bahay. Ang ilan ay tumigil sa pagdidilig ng halaman. Ang ilan ay huminto sa paglalaro ng basketball, lahat sila ay nakatingin sa kanya. Wala nang nangungutya, wala nang tumatawa. Ang tanging naroon ay katahimikan at pagkamangha. Huminto ang truck sa tapat ng bahay. Pinatay ni Edwin ang makina at bumaba. Ang bahay ay mukhang lumana at napabayaan. Ang damo sa bakuran ay matataas na. Ang pintura sa pader ay nagsisimula ng matuklap. Sa may beranda nakaupo si Melissa. Nakasuot siya ng simpleng damit pambahay at ang kanyang buhok ay nakatali ng pusod. Mukha siyang pagod, ngunit may kakaibang kapayapaan sa kanyang mukha. Nang makita niya si Edwin, napatayo siya. Hindi siya tumakbo palapit. Hindi siya umiyak. Tinitigan lang niya ang dating asawa. Lumapit si Edwin hanggang sa gate. "Kumusta ka na, Melissa?" Tanong niya ng mahinahon. "Ayos lang ako, Edwin," sagot ni Melissa. Ang boses niya ay mahina, ngunit wala na ang dating talim. "Ikaw, kumusta ka na?" "Ayos lang din," sagot ni Edwin. "Nandito ako para kunin ang mga natitira kong gamit sa garahe at para ibigay sa iyo ang titulo ng bahay na to." Iniabot ni Edwin ang isang brown envelope kay Melissa. Tinanggap ito ni Melissa nang nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ito at nakita ang titulo ng lupa at bahay na kapangalan na sa kanya. "Edwin, bakit?" Tanong niya. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa iyo, bakit ibinibigay mo pa rin to sa akin? Dahil minsan naging asawa kita," sagot ni Edwin ng tapat. "At kahit anong mangyari, ayaw kong makita kang walang matitirhan. Ang bahay na to ay para sa iyo, Melissa. Gamitin mo ito para magsimula ulit." "Pero paano si Mama?" tanong ni Melissa. "Nasa sayo na yon," sagot ni Edwin. "Kung gusto mong patirahin siya dito, desisyon mo yon. Pero tandaan mo, Melissa, ang bahay na to ay hindi solusyon sa problema nyo. Kayo lang ang makakaayos ng buhay nyo." Tumango si Melissa. Alam niyang tama si Edwin. "Salamat, Edwin. Salamat sa lahat." "Wala yun," sagot ni Edwin. "Sana maging masaya ka." Tumalikod si Edwin at naglakad pabalik sa kanyang truck. "Edwin," tawag ni Melissa. Huminto si Edwin at lumingon. "Patawarin mo ako." Sabi ni Melissa. Ang mga luha ay tuluyan ng pumatak. "Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Sa lahat ng nasabi ko. Alam kong huli na ang lahat, pero gusto ko lang malaman mo na nagsisisi ako." Tinitigan siya ni Edwin ng matagal. Sa mga mata ng dating asawa, nakita niya ang sinseridad na matagal na niyang hinahanap. Wala na ang yabang. Wala na ang pagpapanggap. Tumango si Edwin ng marahan. "Pinapatawad na kita, Melissa. Matagal na." Ang mga salitang yon ay tila nagpagaan sa bigat na dinadala ni Melissa sa kanyang puso. Napahagulgol siya at napaupo sa semento. "Edwin, salamat," sabi niya ng paulit-ulit. "Salamat sa pagpapatawad." Hindi na sumagot si Edwin. Pumasok siya sa kanyang truck at pinaandar ang makina. Ang ugong ng sasakyan ay tila isang uyayi sa gitna ng hapon. Dahan-dahang umalis ang truck ni Edwin. Sa side mirror nakita niya si Melissa na nakaupo pa rin sa kalsada, umiiyak ngunit nakangiti. Ang mga kapitbahay ay isa-isang lumapit sa kanya, hindi para makiusyoso, kundi para magtanong kung ayos lang siya. Sa pagkakataong ito, wala nang ingay. Wala nang convoy. Ang tanging naiwan ay ang katahimikan ng isang pagpapatawad na mas malakas pa sa anumang sigaw. Habang papalayo si Edwin sa subdivision, naramdaman niya ang gaan sa kanyang pakiramdam. Ang huling kabanata ng kanyang nakaraan ay natapos na.
Ang hinaharap ay naghihintay at sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng manibela. Sa likod niya ang alamat ng ghost billionaire ay mananatiling buhay sa mga kwentuhan ng mga tao. Isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kung paano mo tratuhin ang iba at kung paano mo binibitawan ang galit upang makahanap ng kapayapaan. 3 taon ang mabilis na lumipas. Ang mga kwento tungkol sa convoy sa maliit na subdivision ay naging bahagi na lamang ng nakaraan isang alamat na paminsan-minsan ay inuungkat ng mga lumang kapitbahay kapag may nagtatanong kung bakit nagbago ang kulay ng pintura ng bahay sa dulo ng kalsada. Sa loob ng 3 taong iyon, ang Villarama Group ay patuloy na lumawak. Ang pangalan ni Edwin ay hindi na lang nakaukit sa mga kontrata ng negosyo, kundi pati na rin sa mga pader ng mga ospital at paaralan na pinunduhan ng kanyang foundation. Siya ay nanatiling isang misteryo sa publiko, umiiwas sa mga kamera at mas pinipiling patakbuhin ang kanyang imperyo mula sa likod ng mga nakasarang pinto. Ngunit ngayong gabi, kailangan niyang lumabas. Ang Grand Ballroom ng isa sa pinakasikat na hotel sa Maynila ay nagliliwanag dahil sa mga aranya na gawa sa kristal. Gaganapin ang isang malaking charity gala para sa mga naulila ng nagdaang kalamidad. Ang mga panauhin ay binubuo ng mga politiko, sikat na personalidad at mga bilyonaryo. Nakatayo si Edwin malapit sa entablado, suot ang isang simpleng ngunit perpektong tabas na itim na taksido. Hawak niya ang isang baso ng sparkling water. Pinapanood niya ang mga tao sa paligid. Ang ilan ay nagtatawanan, ang iba ay nag-uusap tungkol sa negosyo, ngunit halos lahat ay nakatingin sa kanya nang palihim naghihintay ng pagkakataong makalapit at makapagpakilala. Lumapit si Zane sa kanya at bumulong na magsisimula na ang programa sa loob ng 5 minuto. Tumango si Edwin at inilapag ang kanyang baso sa dumaang tray ng isang waiter. Umakyat ang host sa entablado at nagsimulang magsalita. Matapos ang ilang panimulang pagbati, tinawag ng host ang kinatawan ng isang non-government organization na nanguna sa rescue and relief operations noong nakaraang bagyo. Salubungin po natin ang direktor ng Hope Pilipinas Foundation, sabi ng host at itinuro ang hagdan patungo sa entablado. Mula sa gilid ng bulwagan, naglakad ang isang babae. Suot niya ang isang eleganteng ngunit simpleng Filipiniana na kulay navy blue. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mukha ay may manipis lang na makeup. Wala siyang suot na naglalakihang alahas. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa, ngunit walang bahid ng kayabangan. Napatigil si Edwin. Ang babaeng naglalakad patungo sa mikropono ay si Melissa. Hindi na siya ang babaeng sumisigaw sa driveway. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa sa penthouse. Ang Melissa na nakatayo ngayon sa harap ng daan-daang pinakamakapangyarihang tao sa bansa ay isang babaeng natagpuan ang kanyang halaga sa pagtulong sa iba. Nagsimulang magsalita si Melissa. Ang kanyang boses ay malinaw at kalmado. Nagpasalamat siya sa lahat ng donors at ibinahagi niya ang mga kwento ng mga pamilyang natulungan ng kanilang organisasyon. Wala sa kanyang mga salita ang naghahanap ng atensyon para sa sarili. Ang buong focus niya ay nasa misyon ng kanyang grupo. Habang nagsasalita si Melissa, inalala ni Edwin ang huling pagkikita nila sa subdivision. Naalala niya ang mga luha nito at ang paghingi nito ng tawad. Tila ba ang bahay na ibinigay niya rito ay hindi lang naging silungan, kundi naging pundasyon ng pagbabago nito. Nang matapos ang talumpati, nagpalakpakan ang buong bulwagan. Bumaba si Melissa mula sa entablado at nakipagkamay sa ilang mga bisita. Makalipas ang 1 oras, habang ang mga panauhin ay abala sa pag-uusap at pagkain, lumabas si Edwin sa balkonahe ng hotel para makalanghap ng sariwang hangin. Ang mga ilaw ng Maynila ay nagkikinangan sa ibaba. Narinig niya ang mahinang tunog ng pinto ng balkonahe na bumukas at sumara. Lumingon siya.
Nakatayo doon si Melissa may hawak na maliit na clutch bag. Nagkatinginan silang dalawa. Walang gulat sa mga mata ni Melissa, tila ba alam na nitong naroon siya. Humakbang ito palapit, huminto ilang talampakan ng layo mula kay Edwin. "Magandang gabi, Edwin," bati ni Melissa. Ang kanyang nangiti ay payapa. "Magandang gabi," sagot ni Edwin. "Maganda ang naging talumpati mo kanina. Nakakabilib ang mga ginagawa ng foundation niyo." "Salamat," tumango si Melissa at tumingin din sa tanawin ng lungsod. "Ang totoo niyan, bahagi ng pondo na ginamit ko para simulan ng organisasyong yon ay galing sa pagbenta ko ng bahay na ibinigay mo sa akin." Bahagyang kumunot ang noo ni Edwin, ngunit nanatili siyang tahimik hinihintay ang susunod nitong sasabihin. Huminga ng malalim si Melissa. "Pagkatapos mong umalis ng araw na yon, inisip ko ng mabuti kung ano ang gagawin ko sa buhay ko. Hindi ko pwedeng ipagpatuloy ang pagiging pabigat. Hindi ko pwedeng hayaang lamunin ako ng kahihiyan." Tumingin siya kay Edwin. "Ibinenta ko ang bahay. Bumili ako ng mas maliit na apartment para sa amin ni Mama. Ang natirang pera ginamit ko pang-aral ulit at pang-invest sa foundation." "Kumusta na ang mama mo?" tanong ni Edwin. "Mahirap noong umpisa," pag-amin ni Melissa. "Galit siya nang ibenta ko ang bahay. Gusto niya kasing ipagmalaki yon sa mga kumare niya. Pero binigyan ko siya ng ultimatum. Kung gusto niyang tumira kasama ko, kailangan niyang matutong mamuhay ng simple. Ngayon tumutulong na siya sa pagpapak ng relief goods kapag may operations kami." Tumango si Edwin. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pagbabago ay hindi madali, lalo na sa mga taong sanay sa maling paniniwala, ngunit posible ito. "Gusto kitang pasalamatan ulit," patuloy ni Melissa. Ang kanyang boses ay naging mas seryoso. "Hindi lang dahil sa bahay na ibinigay mo, kundi dahil sa hindi mo pagganti. May kapangyarihan kang sirain ako nang tuluyan noon, Edwin. Pwede mo akong ipahiya sa buong Pilipinas, pero hindi mo ginawa. Ang disiplina mo, ang pagiging tahimik mo. Yon ang nagturo sa akin ng pinakamalaking leksyon." Tinitigan ni Edwin ang dating asawa. Nakita niya ang katapatan sa mga mata nito. Ang kapangyarihan ay hindi ginagamit para manakit ng mga taong nasa ibaba, sagot ni Edwin ng mahinahon. "Ang nangyari sa driveway na yon ay hindi tungkol sa yaman ko. Tungkol yon sa pagkatao natin kapag inilagay tayo sa alanganin. Nalaman ko ang limitasyon mo at natutunan mo ang limitasyon ng pagiging mapagmataas." Tumango si Melissa bilang pagsang-ayon. "Masyado akong nabulag sa kung ano ang tingin ng ibang tao. Nakalimutan kong pahalagahan ang taong nasa tabi ko na." Sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Hindi ito ang katahimikan na puno ng tensyon gaya noon, kundi isang katahimikan na puno ng pagtanggap. "Masaya ako para sa iyo, Melissa," tapat na sabi ni Edwin. "Nahanap mo na ang tunay mong halaga at hindi ito nakadepende sa sapatos na suot mo o sa kotseng sinasakyan mo." Ngumiti si Melissa at sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon ang nangiting iyon ay nakarating sa kanyang mga mata. "Masaya rin ako para sa iyo, Edwin. Kahit noon pa man alam kong malayo ang mararating mo. Ako lang itong naging bulag." Muling bumukas ang pinto ng balkonahe. Sumilip si Zane. "Sir, hinahanap na po kayo ng Board of Directors sa loob." Abiso ni Zane. "Susunod na ako," sagot ni Edwin. Lumingon muli si Edwin kay Melissa. Inabot niya ang kanyang kamay, hindi para humingi ng isa pang pagkakataon, hindi para makipagbalikan, kundi para magpaalam bilang dalawang taong natuto mula sa kanilang mga pagkakamali. Tinanggap ni Melissa ang kamay niya. Isang matatag na pakikipagkamay, isang pagwawakas na walang halong pait. "Mag-iingat ka lagi, Edwin," sabi ni Melissa. "Ikaw din, Melissa. Ipagpatuloy mo ang magandang ginagawa mo," sagot ni Edwin. Binitawan nila ang kamay ng isa't isa. Tumalikod si Edwin at naglakad pabalik sa loob ng Grand Ballroom, pabalik sa mundong kanyang itinayo mula sa tiyaga at disiplina.
Naiwan si Melissa sa balkonahe pinapanood ang Maynila na patuloy sa pag-ikot. Wala na siyang nararamdamang panghihinayang. Ang lalaking minsang tinawag niyang walang kwenta ay naging instrumento para makita niya ang sarili niyang halaga. Ang kapangyarihan ay tahimik. Ang pagbabago ay nagsisimula sa pagkawasak. At ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang lumakad palayo sa nakaraan nang walang dalang galit. Sa gabing iyon, walang nagtalo, walang sumigaw. Ang kwento ni na Edwin at Melissa ay nagtapos hindi sa isang marahas na paghihiwalay, kundi sa isang tahimik na pagtanggap ng katotohanan. Pareho silang nanalo dahil pareho silang natuto.